Kakapanayan po natin ngayon si Ian Jessel de la Cruz, 25 years old at isa pong producer sa isang local station dito sa Central Luzon at kilala rin siya ng mga malalapit sa kanya bilang Freda. Magandang araw sa iyo, Freda. Magandang araw din po. Freda, babae ka ba? Ang tingin ko po sa sarili ko, babae ako. Pakiramdam ko sa sarili ko, babae ako mula ulo hanggang paa. Kailan mo na-discover na ganyan ang pagkatao mo? Bata pa po kasi ako, nakikita ko yung mga kaklase ko, nagsusot sila ng palda, tapos sabi ko, bakit ako lagi naka-shorts o kaya nakapantalon? So bakit sila nakapalda? Parang sabi ko, gusto ko rin yung magpalda, parang bagay ko rin siguro yung magpalda, sabi ko. Tapos, bakit hindi mahaba yung buhok ko? Ba't sila mahaba yung buhok nila? So, lagi kong kino-compare. So, hanggang dumating po dun sa point na para sa akin okay lang na magsuot ng palda, na dapat naka-lipstick ka, yung nagpapaganda po. Di ba, pag bata, gusto mo yung nakikipaglaro ka doon sa mga grupo ng babae, may mga Barbie doll. So kailan mo talaga na-discover na ito na ako? Hindi na ito parang laro-laro lang, hindi na ito parang gaya-gaya lang. Nasabi mo sa sarili mo na ako na ito, ganito na ako. Kailan ka nagkaroon ng ganung realization? Nung high school po ako. So paano ito? Paano ito tinanggap ng mga magulang mo? Antimano ba? Alam na nila ito or Hindi may po. napapansin na sila? So paano ang naging reaction nila nung malaman nila, ikaw mismo nalaman mo na, no? Nalaman nila na ganyan ka, paano sila nag-react? Sila po kasi hindi po talaga namin napag-usapan sa family po namin. Yung about sa sexualidad ko po, hindi po namin napag-usapan. Bali lang po yung mga kamag-anak namin, yung mga tao sa paligid namin, sila lang po yung naririnig ko, nagtatanong sila na, bakla ba yung anak mo? So, yun lang po yung naririnig ko, pero hindi po nila direct na tinatanong sa akin. So paano nila tinanggap ito? Paano kanila pinatunguhan? Noon po kasi, uso po kasi nun yung mga love letter, gumagawa sa stationery. Wala pa pong, di pa puso yung mga text. Gumawa po ako ng isang letter. Kasi may crush po nun ako dun sa isang lalaki po. Na taga sa amin din po. So, nung ginawa ko po yun, tinago ko yung letter dun sa kwarto ko. So, syempre po, yung nanay ko mahilig magkalkal ng mga gamit. So, nakalkal niya yung letter na yun. So, nabasa niya. So, hindi ka ba talaga nakakaramdam ng attraction sa babae? Talaga bang sa lalaki ka nagkakaroon ng attraction? Opo, sa lalaki po talaga. Never po akong na-attract sa babae. Mulat-mula. Wala po. So, na-inlove ka na ba? Opo naman po. Anong pakiramdam nung na-inlove ka? At syempre, na-inlove ka. Paano mo ito sinabi? Paano mo ito pinadama sa kanya? Ano po kasi, yung love po kasi para sa akin, it has no definition. Parang, it's the most wonderful feeling that you would experience. Pero po kasi ako, habang lumalaki ako, nare-realize ko na parang may mali. Kasi tingin ko nga po sa sarili ko, babae ako. Pero bakit? Yung tingin ng mga tao nasa paligid sa akin, iba. So, habang lumalaki ako, feeling ko, natatakot ko nang sabihin kung ano man yung nararamdaman ko. Kasi takot po ako talaga sa rejection. Takot ako ma-reject. Kaya minsan hindi ko sinasabi kung ano man yung nararamdaman ko. Minsan man, kung sabihin ko man yon, yung iba lumalayo, o kaya po hindi na po sila nagpaparamdam. Imbes na maging magkaibigan, umaalis na lang po sila. Kaya minsan po, hindi ko sinasabi talaga. Pero nagkaroon ka na ng isang relasyon. Opo. Kumusta naman ang naging relasyon mo? Noong una po, masaya po talaga sa pakiramdam. Siyempre, parang
mahal mo yung isang tao. Tapos pakiramdaman mo rin, mahal ka rin. Pero, yung nanay ko po kasi tsaka sa tatay ko, sabi niya, huwag ka basta magtitiwala. Kasi ang habol lang naman talaga ng lalaki sa inyo ay pera. So, lagi po ako nare-remind doon. Kaya po, nagtatapos po talaga doon sa, huwag na lang. Nakaranas ka na ba ng diskriminasyon? Opo. Anong klaseng diskriminasyon yung naranasan mo? Bata pa po kasi ako, lagi na akong inaasa. Yung, halimbawa po, pag naglalaro, lagi ako yung taya. Hanggang dun sa, nag-high school po ako, in-enroll po ako ng mama at papa ko doon sa private school na kung saan nakala nila i-safe po ako. Pero hindi pa po pala. Kasi doon, doon ko naranasan yung binabato-bato, sinasap ko ng mga lalaki, kaya takot po talaga ako sa lalaki. Tapos, kapag recess na, yung manghihingi sila ng tig-20, kapag hindi mo binigyan, susuntukin ka, may sinasakal ka, tapos tataas yung polo mo, yung ganon. Yun po yung mga, nung high school po ako. Pero ngayong panahon ng ito, meron ka pa rin bang naranasang diskriminasyon? Opo. Parang pagising ko sa umaga, para na naman ako lulusob sa gera. Kasi halimbawa po makakakita ako ng grupo ng mga lalaki. Hindi po talaga ako dadaan kung saan man po sila. Maghahanap po ako ng ibang daan para makaiwas. Kasi mayroon po akong experience na pauwi po ako, biglang may nakasalubong po akong mga lalaki, tapos bigla na lang akong sinuntok. Na walang dahilan? Na walang dahilan po. Tapos naman, nung sinuntok ako noon, ay sakto po, may guard doon sa parang harapan po ng isang establishment. Nagsusumbong ako, sabi ko, kuya, tulungan mo ako. Sabi ko po, pero wala naman po siyang ginawa, tumatawa pa. Kaya nga po, nung umuwi ako, tinago ko po sa mga magulang ko yung bugbog. Sabi ko, tinanong nila ano yan, sabi parang natamaan lang doon sa may bakal. Pero sa mga malalapit sa iyo, sa mga kamag-anak mo, sa magulang mo, nakaranas ka rin ba ng diskriminasyon mula sa kanila? Yun nga po yung pinagpapasalamat ko dahil wala po talaga sa family. Sa work place mo, meron ka bang mga katrabaho na nagparamdam sa iyo na discriminated ka? Hindi naman po natin maaalis yun. Hindi ko naman po lahat sila mapiplease ako. Hindi ko naman masasabi na tanggapin nila ako. So paano mo ito hinahandle? I compose myself po as if walang nangyayari. Walang nagsasabi na ganito siya, walang tumatawa. Pero, parang wala pong nangyayari. Yun lang po ang iniisip ko. Pero anong epekto nun sa'yo? Masakit po. Kumusta naman yung pakikitungo mo sa kapwa mo? Gayong parang ikaw mismo meron ka ng reservation dahil sa mga nangyayari yun. Kumusta naman yun? Masakit po sa pakiramdam kasi hindi ko po sasabihin ako'y natutuwa. Ako po yung inis na inis po talaga. So, pero yung mga kamag-anak mo, bukod dun sa magulang mo na sabi mo nga, very supportive, no? Yung mga pinsan mo, yung mga kamag-anak mo, ganun din ba ang pagtanggap sa iyo? O parang wala lang silang choice at nakakaramdam ka rin ng diskriminasyon sa kanila? Ganun din po yung pagtanggap. Kasi po yung family ko, napaka-religyoso po yung family po talaga. So, pinalaki po kami lagi nagdadasal, may takot sa Diyos. So, yung pagtanggap po nila, talaga pong buong-buo. So, ibig sabihin, hindi ka nagkaroon ng kahirapan na, kumbaga, yung sinasabi nila na puntong naglantad ka, kasi nasabi mo nga kanina na bata pa lang, parang nakikita ka na ganun ka na, no? So, may tuturing mo ba na isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi nahirapan ang magulang mo at kamag-anak mo na tanggapin ka? Sa tingin ko po, opo. Hindi, yung po kung respeto nila, tsaka yung pagtanggap po nila,
hindi ko po yun pinaghirapan. Kumbaga, hindi ko po yun winork out talaga. Nangyari po yun because ako po ito Nagpakatotoo lang po ako. Okay. So ano ngayon ang masasabi mo? Palagay mo ba sa lipunan natin malaya na ba? Malaya na ba at tanggap na bang buong buo ng ating lipunan yung mga katulad mo? Para sa akin po, hindi pa po. Hindi pa. Parang hindi pa po kasi kumpleto yung tolerance and acceptance po. So sa palagay mo ba, pantay na ba ang karapatang na ibibigay sa inyo? Malayo pa ba sa inaasahan ninyo ang karapatan? Malayo pa po. Kasi unang-una po sa lahat dapat po kasi tinitingnan nila yung katulad namin in a context of a human being as opposed to a society. Para po kasing ngayon po, a lot of lesbians and gays face violence when they come out to their families. So, para po talaga sa akin, there's still much to do. Dahil po, the continuous battle of genderless and classless society is a lifelong journey. Tsaka po yung movement towards equality will always be there hanggat meron pong economic issues, merong traditional thoughts, at merong inevitable hierarchy. So, ngayon, ano ang ginagawa mo? Meron ka bang mga group involvement na para kumbaga maisulong mo ang karapatan ninyo ng mga katulad ninyo? Ano ang ginagawa mo para maisulong yon? Opo, kasi po ako meron din naman po ako mga kaibigan na katulad ko na hindi na sila nag-aaral. So, para sa akin mas effective yung kinakausap mo sila ng personal na sabihin mo, kailangan mo magtapos ng pag-aaral. Kailangan mong dapat marunong ka, magpayaman ka. Kasi kapag nakuha mo ng lahat ng yun, wala mga api sa'yo. At kapag nakuha mo na yun, tumulong ka sa iba. Kasi para po sa akin, accomplishment yun, makatapik ka ng buhay ng ibang tao, na katulad po namin. So, ano ang pangarap ng isang Freda? Ako po, bukod po doon sa, siyempre gusto ko pong mabigyan ng magandang buhay yung family ko. Siyempre para di naman po sila ma-disappoint sa akin. Sabi ko nga po, I really have to tap my talents po. And I'll make sure na magiging meaningful ang buhay ko to define myself. Ano ang mensahe mo para sa mga katulad mo, no? Kasi meron dyan na baka takot pang maglantad. Meron naman nakakaranas din ng diskriminasyon. At saka ano rin ang mensahe mong masasabi doon sa mga tao naman na hanggang ngayon ay hirap tanggapin ang mga katulad mo? Para po sa lahat ng mga katulad ko na may pinaglalaban po, huwag po tayong matakot ipaglaban yung mga karapatan natin. I-exercise natin yung mga karapatan natin. Huwag tayong matakot magsabi, magsumbong, at ipaglaban natin yung bawat isa. Hindi naman po kasi natatapos doon sa natanggap na nga ng lahat na may LGBT community. So hanggat hindi po natin lahat nare-realize that all individuals subsist and coexist. Mahirap po talagang makuha yung respeto na gusto namin. And we are born with that challenge. Pero hindi po kailangan doon sumuko po. So still po we have to be appreciative, thankful, at i-recognize lahat ng mga binigay ng Diyos. And we have to serve the pillar of change kung gusto nating may pagbabagong maganap. And we stand and we have to take our place in this world. Okay, maraming salamat sa panahon mo, Freda. Thank you at po. sana nga maging inspirasyon ka sa mga katulad mo. Thank you po.